So dito mga kalpa, update lang doon sa 199cc natin na build by MFWorks. So pumapalya kasi siya. So magpapalit tayo ng UMA Racing na Iridium spark plug. So nasa around 600 plus ito. Tapos yung MTRT na TPS. Ayan. So para saan tong TPS, tol? Throttle position sensor dahil matagal lang yung TPS. Hindi dali palitan. Anong cause pag nasisira eh? Minsan talagang ano na lang, wear and tear parts talaga. Nasisira talaga or it's either nag-grounded ganun. Dahil sa gawa ng ano, nababasa. So pakita natin yung odo. Ayan, pakita natin yung odo ng unit. So stock pala kasi yung TPS natin, nasa 24K odo na siya. So ito, tatanggalin na natin yung spark plug, yung dating nakabit. NGK yata yung pinalit ko dyan eh. GK Iridium. Tigas ah. Tignan mo oh. Ay, naglilin, gago. Sabi na eh. Oh. Naglilin pa yan oh. Nagka-carbon build up oh. Ano na ako. Siyempre, alam mo na kung saan gamit to. Tatago ko dyan. Siyempre, di ko sasabihin kung para saan yan. Bala kayo mamurit. Sikretong malupet. Kasi bubuwag kagin po to eh. Alam mo ba kalagin harapan nan? Sa'yo? Alam mo pa baklasin yan? Sige, video mo muna. Natin yung Umay spark plug. Puma. Baka naman. Hindi naman sa pag-ano, no? Oo, baka lang naman. Baka lang naman pagbigyan. Mas maganda pag nagkakarga sila, tol, palit spark plug na rin talaga, no? Para sa akin, preference ko. Siyempre, kung ilan odo na rin yung tinakbo ng unit. Siyempre, may limitation naman yung spark plug, hindi naman. Lifetime yan eh. Kumbaga, may hangganan din, tol. Hindi niya siya lifetime talaga. Tatanggal na rin yung TPS. Yan, dukot lang. Dinudukot ko lang. Hindi ko na tinatanggal yung kwan. Pero baka magtatanggal tayo ng upuan. Kasi maglalagay tayo ng throttle cable eh. Ito syempre, dito man tayo sa pinakamadali. Kanto, part by part kung i-upload to para hindi sila mamurit. Para kwan. Ayan, so ito naka-dual rod na rin tayo, no? Kung mapapansin niyo. Naka-pan na rin. Talagay mo to, laan na rin yung panel mo. Ha? Oo. Koso. Koso sa ligoso. Ayun yung sa ligoso na kabit. Kung yan, yan ang tawag doon? Star yung gagamitin dyan, no? Star Allen. Star Allen. Star ng Pasko. Uy, malapit na Pasko. Ano yung mga pinagkaiba-iba ng mga ganito, tol? Pareho lang naman sila ng voltahe. Kumbaga, para sa akin, sa napansin ko lang din, based on experience din, parang mas matibay pa yung mga aftermarket. Kaysa sa stock? Oo, kasi stock, last ako nag-ask, nasa 1,000 eh. Sa kasa note sa kasa ha. Hindi po sa Shopee ha. Pasabihin nyo sa Shopee. Pareho sila ng Canada, no? Pero yung materials ginamit, sigurado. iba-iba, no? Siyempre, di naman nila sisirain yung pangalan nila dyan. Ano yung pinagkaiba nila dyan? Yung pareho sila nung bubog, no? Pareho lang, wala nang pinagkaiba. Pag sira ang TPS, ano yung nagiging cost? Ano yung kanya? Mga kwan? Una, hagok. Mahagok. Pangalawa, low power. Minsan mararamdaman mo yung kala mo para kala mo yung CVT mo latang-latay yung spring. Pagka-renep mo ganyan, umupo. Pero pinaka worse yung hagok nga. Mas pangalawa ay TPS na sa high RPM, doon pumapalya. Ano to, hindi na nare-repair to mga TPS na to? Hindi na to, seal jam mga yan. At least yung nagpasira ito, mura lang siya, di ganun kapi. Kaysa bibili ka ng genuine. Oo. Kumbaga aftermarket, pero ano, budget meal ni. Kung yan di ba nasa kung yan? Magkano na kasi bilhin natin yan? 600 kanina. 600 plus, no? Madali lang siya ikabit, no? Basta tanggalin lang yung engine cover dito.
Ito Tapos kasi di na ito, malalagyan talaga ng engine cover to eh. wala, hindi naman nalagyan, no. Pero kung ilalagay nila yan, tanggalin nila yung upuan, no. Upuan na tatanggalin. Ayan, dito dinudukot na lang. Tapos syempre, tetest natin. Pampawala ng hagok ni tol, no. Sabi mo, nagagastos ka na ng nasa around 1 to 1.4 spark plug tsaka yung TPS. Note pala. Note lang. Tip lang. May mga TPS kasi na ano, mararan mo sa diagnostic or sa mismong, mostly kasi diagnostic, kung may diagnostic tool ka, based on experience lang din. Kasi naobserbahan ko rin doon sa sarili kong motor. May mga TPS na, ano tol eh, na good siya sa ano, good siya sa diagnostic, walang putol, walang drop yung voltage. Pero pagdating sa ano, actual, pumapalya yung motor. Yung iba kasi namumurit nakakahanap. Ito tip lang. Baka nararanasan din ng mga ibang viewers natin dyan na nakaklik. Ito based on my experience lang kasi nangyari yan. Sa mismong click ko ano pa lang ngayon nun yun eh, 59 big valve, yung sumabog ko 59 big valve dahil nabasagan ako ng fan na yung PCX 150 Yung yung Sipol. sumisipol, barena. Ngayon, minalitan ko na ng spark plug. Nag-try ako nagpalit ng ibang coil. Nag-try ko nagpalit ng ibang injector. Ayaw tumino ng motor. Pero na-remap na siya noon at that time. Tapos nag-run ako ng test dahil nga yung diagnostic ko nasira. Ang ginawa ko, manual. Kumuha ako ng multi-tester. Nirun ko siya via ohms. Tapos iniikot ko to. Habang iniikot ko to, in-observe ko kung may drop sa voltage na nilalabas o sa resistant nito. Wala naman. Ngayon, Naikot pala to? oo, naikot yan tol. Kaya nga throttle positioning sensor yan eh. Nung naiano ko na, nairan ko, wala naman, putol ka ako. Hanap ako nang hanap ko saan yung sira. Abay putang ina, yun palang mismo TPS yung sira. Good siya sa ano, tinry ko nagpalit ng brand new na TPS. Yung ginastos ko para sa injector, sa spark plug, sa ignition coil, pinang ano ko na lang sana, pinambili ko na lang ng TPS, nakapag-macdo pa ako. Okay, start na natin. Try natin start. May hagok-hagok na. Kasi kagabi may hagok to eh. Tingnan mo tumaas yung idle. Yun, dahil hindi pa naka-remap. Lunod yung unit natin. Tingnan mo, lumubog na yan natin. Okay na, no? Kaya sa mga umagok, TPS, palit kayo. Oo, yun nga na problema, yun nga, na ano lang. Dita. Okay na. Goods. I know is not enough.